Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Lian. So today is another vlog, so keep on watching! Beautiful outside. So guys, kahapon bumili kami ng ink, black ink para sa printer namin. Alam nyo guys, first time ko makakita ng gantong printer. It is Canon TS3522. Alam nyo, ang galing kasi hindi niya na kailangan i-connect through a cord. Ano na siya? Wireless. So, ang ganda. Mamaya ilagay natin yung ink. Actually, hindi ako marunong kasi hindi ganito yung printer sa school dati. Ang printer doon ay Epson. So, alam ko na kung paano yun palitan ng ink. Pero ito ay sobrang bago. So, mamaya lagyan natin ng ink. Tapos, try natin kung maayos siyang mag-print. Pero, punta muna tayo sa park ngayon. Laro muna tayo ng Monster Hunter. Guys, papunta na ako sa park. So, ang ginagawa ko, nagwo-walking lang ako kasi meron akong nilalarong game. Ang tawag sa game na yun ay Monster Hunter. So, ito siya. Kung gusto nyo siyang laruin, gamitin nyo yung referral code ko. So, ito ay parang if you are familiar with Pokemon Go, ganun yung itsura niya. Kailangan mong pumunta sa iba't ibang lugar, ganyan. So, favorite ko siyang laruin simula nung dumating ako dito sa US kasi na rin siya, parang exercise ko na rin. So, habang nag-walking ako, nagpe-play ako ng Monster Hunter. So, guys, if you want to play Monster Hunter, and para makapag-walking, makapag-diet, please use my referral code. Okay? Hour later. Naiwan ko si Izma sa labas. Izma! Hi guys! So, try na natin kung paano to palitan ng ink. Hindi talaga ako marunong. Kailangan nating manood ng tutorial. Pero pag Epson, madali lang pag Epson eh. Canon TS3522. Anong tawag dun? Change ink. Their platform, Intercom's platform. The complete customers. Hey, this is Ace here with Hillbilly How-Tos. Today I'm going to show you how. 1 hour later. Tapos ko napanoorin yung tutorial guys. So, good luck sa akin. Sana successful. Buksan muna natin tong black ink na bagong bili. Ayan, ganito itsura niya. Katakot naman. Okay. Open. Kasi dapat tanggalin natin yung yung sticker. So, ito na siya guys. Nakuha ko na siya sa lalagyan.
Tapos sabi dun sa napanood ko na video, etong sticker, need nating tanggalin. So, madali lang naman yan. Ganyan lang. Tara! Natanggalan natin yung sticker. So, try na nating simulan. So, una, kailangan i-on muna natin. Tapos sa banda dito, papalitan base dun sa napanood ko na video. So, click lang yan. Tapos, kailangan yung ink mapupunta dito. Ayan. Hala, kinakabahan ako. Ano ba to? Oh my God, sabi, pindutin lang daw to. So, pindutin natin. Kinakabahan ako, sana huwag masira. Oh my gosh. Tapos, kunin yung black ink. Oh my gosh. Ayan, so ito yung ubos na. So, palitan lang natin itong bago. So, sabi, lagay lang raw dito. Oh my gosh. Ayan. Tapos, ibalik natin yung blue. Ayan, guys. Tapos ko nang palitan ng black ink. Yung colored, hindi na muna. So, close na natin. Yan. Tapos, parang nag-boot siya. Ano kaya ibig sabihin nun? Try natin mag-print, okay? Ayan guys, tingnan natin kung successful siyang mapiprint. Ay, sana ma-print siya. Ayan, buti matagal ko nang in-install yung yung installer nitong printer. So sana okay siya. So try natin, sana mag-print. Ayan. Mag-print ka. Kasi may lumalabas na ganito, hindi ko... Oh, okay. Nagre-read ata siya. Hala, sana maayos yung print. My gosh. Tagal. Siguro, nire-read pa niya yung yung bagong lagay na ink. Hindi ko alam kung ano yung gusto ng LTR. Ayan, nag-print na siya. Hala, sana maayos. Ayun! Success! So, right now, guys, inaaral ko pa kung paano kumuha ng social security number for the first time. Kasi tingnan nyo, guys, pag hindi tayo kumuha niyan, hindi natin magagawa tong mga to. Halimbawa, start a job kung pwede na tayo mag-work, or get a passport kung maglo-loan, kung mag-o-open ng bank account, claim government benefits. Hindi natin to magagawa kapag wala tayong social security number. So, kailangan aralin muna natin siya ng maigi, okay? So guys, meron tayong option. So pwede tayong mag-apply online, and then may nababasa ako sa group chat, yung iba nagwo-walk-in sila, dinadala lang nila yung mga requirements, tapos doon na sila nagsistart ng application. Pero ako, try natin mag-apply online, okay? So guys, ganito yung itsura pag mag-a-apply tayo online. So basahin nating maigi yung mga steps, okay? Ito yung sumunod guys, basahin mabuti, okay? Bago tayo mag-click, basahin mabuti yung mga steps, okay? Ito yung sumunod na slide guys, so kailangan natin tong sagutan, okay? Next slide, sagutan natin. Ito yung sumunod guys, so syempre dahil wala pa akong social security number before, ang sagot ko ay no. Ito yung sumunod guys. So dahil hindi naman tayo US citizen, ang isagot natin ay no. Ito yung sumunod. So syempre ang sagot natin dyan ay yourself. And then guys, lagay nyo lang dito yung birthday nyo. Ito yung sumunod guys. So syempre international tayo, Philippines, okay? Ito yung sumunod guys, so sagutang maigi, dapat walang maling spelling, walang error, okay? Be careful. Ito yung sumunod, very easy. Ito yung sumunod guys, sagutang mabuti ha, walang maling spelling, walang error. Ito na yung next guys, yung address nyo, sagutang mabuti, okay? Ito yung sumunod guys, about sa race nyo, madali lang. So, sagutan natin.
So guys, pag pupunta tayo dun sa office nila, kailangan natin magdala ng documentation. So tayong mga K1 visa, ang kailangan nating dalhin ay passport, I-94, dapat hindi siya expired, and yung birth certificate natin. So dapat guys, original. Okay? So ito na yung last part guys. Review, kapag may kailangan i-edit, i-edit. Okay, so siguraduhin dapat walang mali. Okay? Ito na yung susunod guys. So basahing mabuti bago mag-click. Okay? So guys, after nyo maklik yung I acknowledge, pwede na nating i-click yung submit application package. So guys, after nyo i-click yung submit package, meron kayong makukuha na control number. So, nakalagay dito, kailangan i-print yung page with control number. So, i-print natin. So, guys, nagsisisi ako. Kasi, nag-schedule ako ng appointment. Tapos, ang pinaka-earliest na appointment ay January 16, 2024. So, nababasa ko sa Facebook group na after mo magawa yung application online, anytime pwede ka nang pumunta dun sa office. Ako, ang ginawa ko, nag-schedule ako ng appointment kasi nakalagay dito to save time, keme-keme ganyan, schedulean ganyan. Hindi nag-schedule ako ng appointment. So, matagal pa pala yung appointment ko for Social Security number next year pa. So, guys, matagal ko pa kayo ma-update. So, sa mga kumuha na ng Social Security number on a K1 visa, comment down below your experience. Sana pala hindi ko na lang kinlik yung schedule appointment para anytime this December, pwede na kaming pumunta doon ng husband ko Ang ginawa ko, nag-schedule ako ng appointment. So, medyo nagsisisi ako kasi ang tagal pa pala, January. Gusto ko nang tapusin yung yung AOS, yung EAD, advance parole. Ang dami-dami pa kasing aasikaso yung documents. Kailangan may social security number. Kasi nung mag-a-apply pa lang kami ng marriage license, tapos nung nasa bangko kami, hinihingian ako. So, dapat pala, ito yung dapat inuna kong gawin, hindi ko kasi alam. So, nagre-research pa ako, ganyan. So, yun, hayaan na. Hintayin na lang natin mga January 16. So, January 16, dapat lahat ng papers, lahat ng documents ko, passport, birth certificate, I-94, dapat tapos na. Doon ngayon, tinapos ko na siya ngayon. So, yun, matagal pa yung appointment ko next year pa. Pero okay lang, ganun talaga. 1 hour later. So, that's it for my vlog today, guys. I hope nakatulong ako kung paano mag-apply ng Social Security number online. So, comment down below your experiences sa mga nandito na sa US and paano yung process ng pagkuha nyo ng Social Security number. So, yung sa akin, matagal pa. Yun lang, guys. Thank you for watching. Pag di pa kayo subscriber, please subscribe. Bye! Say bye-bye, Isma! Bye-bye!